Yan, mga groomable female, mga male na groomable. Tapos ito, mga show grade. Ayan, konting groom pa to mga buddy. Ayan, meron na nga ako na-select dalawang female na show grade dito. Pinahit ko na lang para ito na lang yung gagamitin natin sa pag-breed. Ano, maganda yung female. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, for today's video ay mag-guppy farm update tayo, part 23. O, diba? So, dito na tayo una mga buddy kasi meron tayong nilinisan dito ng mga tank. So, meron tayong bakanteng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquarium mga buddy na bakante kasi nilinisan na natin yan. And then yung ilalagay natin dyan mga buddy is yung mostly Endler, and then yung albino guppy koi natin na ribbon. So, meron tayo dito. Actually, 3 na lang talaga yung natira mga buddy. Ayan o. 3 na lang to na mga female ribbon. At hindi ko na ibebenta yan mga buddy kasi yan na lang natira kong breeder. At yun nga, panibagong batch to na breeder mga buddy. So hindi ko na ito ibebenta kasi mauubusan na tayo ng breeder. Pero may mga coming ako mga buddy dun sa tub. Iaakyat ko dito yan ngayon. So meron tayong naka-ready ng mga tank. Ito din, meron na nga kitikiti dito. You know. So pwede na itong gamitin mga buddy. Hindi ko na na-set up yung filtration niya. Pero ngayon, ikakabit natin ngayon yung filtration. Tapos magse-select tayo ng mga albino guppy koi na ribbon. Kaso nga lang, hindi pa ma-gender yung iba. Pero kita na yung ribbon nila. Hindi ko lang alam kung male or female. So hindi pa rin ako tumigil sa pag-project nito mga buddy kasi yung mga male is red ears na. Ayan o, red ears na yung mga male. Ayan, yung mga gamit natin na breeder is red ears na. Actually, nakabenta ko kanina ng isang trio ng koi red ears. Pero yun nga, hindi pa natin sure kung red ears talaga yung lalabas mga buddy. Natanong ko dun sa seller sa Vietnam is pag sa ribbon jeans mga buddy na koi red ears, bihira lang talagang lumalabas. Kumbaga, rare strain siya dun sa kanilang linya, yung red ears. I'm not sure sa iba kung naka-experience kayo. Pero sa akin kasi, pag koi red ears na ribbon, konti lang yung lumalabas talaga na fully red ears mga buddy. Mostly, yan talaga yung lumalabas yung hindi red ears. Pero yung dorsal nila is pula. Ayan, nakita nyo, pula talaga yung dorsal nila. Tapos, may konting red ears siya dun sa may dulo. Yung dulo ng pectoral fin niya. Pero nga lang, hindi siya full. Pero ang kagandahan nito mga buddy is galwing siya. As in, malapit na talaga siyang umabot dun sa caudal fin niya. At may konting red ears which is okay na yun sa akin mga buddy. Kumbaga, upgrade siya dun sa koi red ears. Kasi yung koi red ears na ribbon, hindi nga ganun kahaba tulad nung galwing na almost umabot dun sa caudal fin. Pero mas okay pa rin din kung makakuha tayo ng red ears talaga na sobrang haba nung pagka-extended nung galwing niya. Yung as in, almost umabot sa caudal tapos pulang-pula. Yun ang solid talaga mga buddy. Yung pinakamahal na kung lalabas yun sa ating koi red ears. Pero since meron tayo na breed doon ng mga koi red ears, yung mga parents nun is galing doon sa Vietnam. Yun yung mga anak nila. Hindi ko lang alam ba't hindi talaga red ears yung lumalabas na. Pero yung mga male nun mga buddy, pula talaga yung tenga. Yan o, kita mo yun dito. Meron akong mga tinabi dito. Ay, nakuha na pala. So, meron akong tinabi katulad nito. Yan, red ears talaga yung male. Meron akong tinabi dyan. Ayan. Tapos, yung female, meron ding konting red ears sa tenga. Yan o, meron konting red ears. Hindi nga lang visible kasi yung camera natin is pang zoom out, hindi pang as in zoom in. Pwede tayong gumamit ng cellphone. Ayan, ito, gamitin natin cellphone para mas kita yung pagka-zoom nung albino guppy koi natin. And then, yung nga, nag-prepare tayo ng mga tank dito. Tapos ito, meron tayong dalawang hindi nalinisan dito. Yung laman nito is breeder ng feeder. You know, may mga breeders tayo dito. Yung iba dito mga buddy, pull out na natin kasi na-deform yung mga female. Tapos marami yung fry mga buddy. Ayan, marami yung fry dito. Kukunin natin yan.
i-reset natin yung tank. Maglalagay tayo ng panibagong breeders. Actually, meron na akong breed doon na siguro mga 30 plus female yan mga buddy. Tapos dito maglalagay tayo ng mga 7 or 8 female, tapos 2 male lang. And then dito, ipo-pull out na natin to kasi material grade na lang to. Ito, abangan nyo to mga buddy, yung mga male nito. Baka ibenta ko din to ng 500 trio. Tapos, kung marami tayong female na makuha, pero pag wala, standby lang muna dun sa tab. And then, magsisale na lang tayo pag marami na talaga. Katulad nung ginawa natin last time na maraming female kasi ako extra doon na mga material grade. Kaya, pina-promo ko na lang na 500 trio. Pero yun nga, naubos na yung ating promo. Kaya ngayon, balik tayo sa regular price na tig 1.5 trio yung groomable. Ayan, dito meron nga tayo naka-ready dito. Ito, mga female na show grade. Ayan, mga show grade na female yan. Ito yung pair natin kung sakali may kukuha ng show grade. Meron tayong show grade doon na may na naka-ready. So dito tayo magse-select ng mga female. And then kukuha din ako ng mga panibagong breeders dito na female. At cross natin doon sa mga show grade na napunit, which is magandang gamitin pang breeding yun mga buddy. Ito meron tayong mga groomable na female. At meron pang maselect dito ng mga show grade pero hindi ko pa kinuha. Sabay-sabay na lang sila papalakin. Tapos dito mga jubi pa lang, na maliliit pa lang talaga sila, mga month old, almost 2 months na mga buddy, yung iba 2 months old, kaya malaki na. Meron tayong groomable dito na male. Yan, mga groomable na male, malalaki na din yung tenga mga buddy. Yan o, malalaki na din yung mga tenga nila. Pwede ko na i-release yan mga buddy. Yan, mga groomable female, mga male lang sa groomable. Tapos ito mga show grade. Ayan, konting groom pa to mga buddy. Meron na nga ako na-select 2 female na show grade dito. Pinahit ko na lang para ito na lang yung gagamitin natin sa pag-breed. Ano, maganda yung female na show grade. Yan. Ganun itsura yung i-breed natin. Tapos yung mga lalaki, groomable siya. Pero konting groom na lang to mga buddy. Pwede na itong i-show kasi malalaki yung katawan talaga nila. Kita nyo? Yan o, mga big body size talaga sila. Kulang lang sa edad. Yan. Pwede na yan i-breed. I-show soon. Siguro mga, ano ba ngayon? July? First week? Ano ba yun? July 1 yun. July 1. So mga mga September to October, ganyan. Pwede na yan i-show mga buddy. Tapos, yung top sword natin, marami na. Ano, marami tayo dito anak ng top sword. Kukuha tayo dito. Ubusin natin yan lahat. Lalagay natin dito sa baba. Same batch yan dito. Napakadaming top sword. Ayan o. Tapos dito mga buddy, dito meron tayong top sword dito na pwede na natin i-select at pwede na i-groom. Ayan o, mayroong visible na yung male. Ayan, visible na yung male. Gagawin natin dyan, separate natin yung mga males. Separate natin ng tank. Pati yung mga female. Para kung sakaling gusto natin mag-show like 3MB, pag may category dun sa mga 3MB na mga endler, like double sword, top sword, gano'n. Same category lang yun sila, double sword. Yun yung gagamitin natin ng mga female. At pwede din natin i-release yung mga female na yan, tulad dito. Pwede natin i-release. Meron tayong mga female dito na pwede pang release, pang pair dun sa mga ginogroup natin na top sword mga buddy. Actually, na-test na ito ating top sword, so nagpapadalo din to sa mga show like international show. Marami tayong nakuha dun sa international show and actual show, nanalo din siya. Yung nga lang, wala pa akong masyadong adult mga buddy kasi nga sobrang tagal nito palakin. Almost 1 year and a half, ganun yung full grown niya. Kung less than a year, mas okay yun, pero mostly talaga yung ginogroom namin na top sword, maabot talaga siya ng 1 taon bago masali sa actual, yung open category na actual show, pati sa online. Kasi pag bata pa talaga mga buddy, wala talagang laban doon sa mga adult na top sword or mga double sword na adult na talaga, na sobrang haba na ng mga sword. Walang pang laban yan mga buddy, kaya kailangan natin i-groom. Antay talaga tayo kung sakaling pursue kayo sa mga endler. Sobrang tagal na palakihin yan mga buddy. Kailangan talaga ng oras, effort. Kailangan talaga mataas na talaga yung pasensya nyo pagdating sa mga endlers kasi sobrang tagal nilang lumaki.
Compared dun sa mga Delta at iba pang mga strain na 6 months, full grown na, 7, ayan, ganyan, pwede na i-open. Sa Enler mga buddy, sobrang tagal. Umabot ng 1 years and a half, ganun yung full grown niya. Hindi ko lang alam sa iba, baka may technique yung iba na mas mabilis mapalaki, pero sa experience namin, ganun talaga katagal yung pagpapalaki ng mga Enlers. Kaya, yung iba na nag-Enler, sabi nila hindi daw tumutubo yung kanilang Enler. Pero, sa totoo niyan mga buddy, matagal talaga sila palakin. Kahit i-groom mo pa sila ng solo, i-groom mo sila ng tawag nito ng community, ganun pa rin mga buddy. Good thing lang sa Enler, hindi sila masyadong maarte sa tubig. Kahit sobrang dumi na ng tubig mga buddy, tulad niya no, sobrang dumi na, ganyan. Ito, sobrang dumi na oh. Kahit hindi yan sinasiphon, sobrang solid nung resistensya ng mga Enler mga buddy. Matagal talaga silang mamatay. As long as may tubig at hindi poisonous yung tubig, magsasurvive talaga sila. Ayan. So, yun na siguro update natin sa ngayon mga buddy, no? Quick update lang tayo sa ating dito sa taas. Baka bukas, kasi nga daily upload to, baka bukas pero kayo makakita doon sa mga bago nating tanks na nilinisan. Maglalagay tayo ng mga isda dyan. Bukas i-update ko kayo para sa, yun nga, susunod na gabi update. Yun lang. Bye! Fish out!